At ngayon dumating na kami dito sa Cavinti Port upang pumunta sa nasabing nakatagong paraiso sa lawa ng Cavinti. Ngayon, inaantay na namin yung bangkang susundo sa amin upang ihatid kami doon sa tinatawag naming nakatagong paraiso dito sa lawa ng Cavinti. At ngayon, nandito na at dumating na ang bangka na aming sinasakyan. At nagsimula na kami maglakbay dito sa lawak. Medyo malayo pa pala yung pupunta naming destinasyon at madadaanan namin ang maraming maliliit na pulo-pulo dito sa lawa at makikita mo yung napakaganda ng tanawin kung saan napakaganda ng tubig. May marami ring mga tinatawag nating mga resort na madadaanan, mga pulo na maliliit patungo doon sa aming paruroonan. At sa aming paglalakbay, nadaanan namin ang maraming mga fish cage at doon makikita namin yung mga maraming mga ibon, mga tagak na nakabantay upang maninila ng mga isda na nananahan dito sa lawa. Pagkaraan ng mga ilang minutong paglalakbay ay natatanaw na namin yung aming patutunguhan. At ito po ay malapit na kami upang kami ay dumaong sa aming patutunguhang nakatagong paraiso dito sa lawa ng Cavinti. Ayan, malapit na kami dumaong at nandyan na yung susundo sa amin patungo doon sa aming designated na mga titirahan. At kami nakadaong na at pagdating namin dito sa puok na ito ng Paraiso de Alba, nakita namin matarik pa palang aming aakyatin. Mataas at ang sabi ko nga, aba, stairway to heaven. Ayan, ang misis ko nag-post muna at nagpa-picture bago kami dumiretso paakyat. Ayun, habang kami naakyat, maririnig mo yung pagkahingal na ating mga kasama dahil sa tarik na aming inaakyat. Masasabi the stairway to heaven. Pagdating ng hapon ay bumalik muli kami doon sa tabi ng lawa upang gagawin namin ang sundown worship.
Samahan nyo kami mga kaibigan. At pagdating ng hapon, nagkaroon kami ng sundown worship. Nag-ipon-ipon kami dito sa tabi ng lawa. The living bread. Pagkatapos ng aming sandang worship, ay nagkaroon kami ng oras na mag-uusap, magkwentuhan at magtatawanan. Sa kabilang kubol ay ang mga kababaihan at sa kabila naman ay mga kalalakihan. Ang lakas nga nito, matamis, tulingan. TikTok ako. Sa mga makikita mong magagandang tanawin sa paligid, maaring masasabi mo, pinalibutan tayo ng Diyos ng magagandang tanawin ng kalikasan upang maakit ang ating mga isip. Ito ay kanyang dinisenyo na dapat nating iugnay ang mga kaluwalhatian ng kalikasan sa kanyang katangian. Kung tapat nating pag-aaralan ang aklat ng kalikasan, masusumpungan natin itong magbungang pagmumuni-muni sa walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Ayon nga sa Psalms 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hand.